Ano pa pinagkaiba ng wrong send and wrong sent? Well, yung send ay nasa base form at yung sent naman ay nasa past. Pero grammatically speaking, parehong mali yung dalawa na yan. Walang tama dyan. Analyze natin kung bakit. Yung wrong kasi dito, we are trying to use it to modify or describe yung word na send. Sa ganitong structure, we're using it as an adjective describing word. Now, nagkakaroon tayo ng problema sa word na send kasi technically, hindi naman siya noun. Verb siya. At ang kaya lang i-modify or i-describe ng adjectives ay nouns dapat. Nagiging problematic ngayon yung pag-describe ng adjective sa verb kasi hindi nga yan grammatical. Para ma-troubleshoot to, ang usually ginagawa, kino-convert natin sa adverb yung adjective na wrong. Ginagawa nating wrongly para okay na yung pag-describe niya sa verb. Kasi remember, ang adverbs nagmo-modify ng verbs, adjectives, or another adverb. Kaya kapag sinabi natin wrongly send or wrongly sent, okay na yun. Now, meron ding adverb na wrong. Pwede rin mag-function as an adverb yung wrong, pero hindi sa ganitong structure. Ang structure niya, usually, pag ginamit mo yung wrong as an adverb, sumusunod siya sa verb. So, mauuna muna yung verb, tapos yung wrong. Halimbawa, I spelled it wrong. So, kung mapapansin nyo, yung wrong dito, nagmo-modify siya ng action word na spelled, pero hindi siya nauuna. Hindi natin sinasabing, I wrong spelled it. Sinasabi natin, I spelled it wrong. So, again, kung gagamitin mo natin yung word na wrong as an adverb, hindi natin siya ilalagay in front of the verb. Structurally, after siya ng verb, kagaya niyan. Or, I did it wrong. I heard it wrong. Again, kasi yung gantong structure, adjective siya dyan. Now, kung feeling mo hassle, yung sasabihin mo pa, I wrongly sent it, o kaya I sent it wrong, sabihin mo na lang, missend or missent. Pwede yan. I missent the message. I'm sorry. However, kung ito ay casual, informal, conversational English, lahat tayo naiintindihan kung ano ibig sabihin yan. Acceptable yan and ginagamit talaga yan. So, wag na masyadong magalit kung hindi naman to exam or formal English, formal writing. Also, language is dynamic. Language is forever evolving. So, malay nyo, in the future, yung send na yan, maging noun na talaga siya. Kasi as language evolves, may mga words na nadadagdagan ng category ng parts of speech, yung kanilang mga function. Kagaya ng word na text, yung text dati, noun lang naman siya. Pero nung nagsimula ngang gamitin siya due to the advent of technology, mga cellphones, pagte-text ng mga messages, naging verb na siya. Nadagdagan yung category niya, nadagdagan yung part of speech niya. So instead na noun lang siya, naging legit na verb na siya. So malay natin, di ba, in the future, baka yung send, maging legit na noun na talaga siya. Pag nangyari yun, wala nang problema sa wrong send.